Hmm. Ang sige, yung Vicarious Filii. Totoo ba na ang title ng Papa ay Vicarious Filii? No. Brother John, totoo ba daw na Ayan na nahuli? nga eh. Yan talaga ang isa sa problema dyan kasi kayo ang gumagawa ng titulo ng Papa, kayo na lang ang magkatoliko. Para kami ang maniwala, no? By the way, wala yan, walang titulo ang Papa niyan. Bro, no, at kung siguro kung nakita mo yung mga sagot nila Bro Jando dyan at Bro Wendell, binuking na yan eh. Kasama nyo lang ang gumawa niyan at inamin na nga ng ano nyo yan, ng simbahan nyo yan na ginawa lang yan nung kasamahan yun na nakapuntang Roma, pinicturan, tapos tinampered, nilagyan ng Vicarious Filii Dei. So wala pong ganyang titulo ang Papa. No, isa sa mga titulo ng Papa, Servo Servorum, Vicar of Christ. Yan, Vicar of Christ, hindi po Vicar of the Son of, ano ba yan? Ang Vicarious Filii Dei Bojando? Vicar of the Son of God. Labas natin yung sinasabi ni Father Manuel Duetaw sa Sige, kanyang aklat ng Unnanswerable Answers. Sabi niya dito, Latin, like most ancient languages, used letters to represent numbers. Vicarious Filii Dei, when added up, adds up to 666. But the number of the beast is the number of a man, and not the title of an office. Besides, the title of the Pope is not Vicarious Filii Dei, but Vicarious Christi, or Vicar of Christ, and this will not add to 666. Yan. Okay. Ang Papa sa Roma, siya rin ba ay hari? No. Servo Servorum yun. Well, ano nga English Servo Servorum? Yes, well, ang doktrina namin, bro, no? Ang mga Katoliko, siyempre, kami ay nabahaginan, no, sa pagka-pari, hari, at ang pagka-propeta ng ating Panginoong Jesucristo. Pero in what sense? Hindi po hari bilang astig sa lahat o yung yung pinaka sa lahat tulad ng mga hari nung una pa, hindi po ganon. Ang pagkahari po ng Santo Papa tulad po ng pagkahari ng ating Panginoong Jesucristo na alin, imbis na serbisyuhan, siya pa ang nagsiserve. Kaya tinawag siyang Servo Servorum, Servant of Servants. Walang hari na gagawa nito. Ito, yan. Pakita ko, ayan o. Wala ako naniniwala, walang hari na gagawa niyan eh. Yan. Oh, yan oh. May hari ba nagagawa ng ganyan? Yan ang gawain ng Panginoong Jesucristo. Oh. Yan oh. Oh, tingnan niyo, nakita niyo. Oh. Oh. Ito kaya gawin ba 'to ng pastor ng SDA? Hindi yata. Hindi ko nakitang ginawa nila ito minsan nung ako nasa SDA pa. Ayan oh. Hindi ko 'to nakitang ginawa 'to ng mga ng mga pastor sa Badista. Ayan no, kahit na maitim ang paa, andyan pa rin ang Pope natin. Hindi nadadalawang isip. So hindi ako naniniwala na yan, yung hari na interpretation ng mga SDA. Yan. Brother Edwell, go ahead. Next question. Okay. Di ba ang Papa sa Roma, siya din ang Pangulo ng Bansang Roma? Pangulo ba daw ng Roma? Ng Vatican kasi siya as a head of the state, no, hindi ng buong kasi ang Vaticano kasi napaloob siya sa isang bansa, estado siya sa isang malaking sa Italy. So yung part lang ng Roma or nung Vatican, doon siya head, pero sa buong Italia hindi. Doon lang sa Vatican kasi siya ang pinaka-head doon. Like Moses, 'di ba? Si Moses, hindi lang naman siya leader sa church na pinili ng Diyos, siya rin ang leader or pangulo ng kanilang bansa as a Jewish tawag people, no? So dalawa rin ang pinangahawakan ni Moses na kapangyarihan. Kaya nga sa kanilang batas, mayroon silang 3 uri ng batas. Yung ceremonial law, yung Jewish law nila mismo, at yung moral law na ibinigay ng Diyos. So, in same manner, ang Santo Papa namin, ganun din.
no? Sa pangkalahatan, universally, bilang Katoliko, siya ang Pangulo namin. At doon sa sinasakupan niyang um, estado na napaloob doon sa Italia, siya din ang Pangulo, bro. Okay, so maliwanag, siya ay king and priest. Yes. Yes, sabi na nga namin, hari siya, pero ang pagkahari nga niya hindi katulad sa ibang hari. Kasi ang pagkahari niya is servant of servants. Tingnan, basahin ko dito ha. Mayroon nga siyang task eh. May task siya na dapat niya matupad dito. Basahin ko dito sa mayroon akong Catholic traditions and treasures dito. Isa sa task niya every 5 years. Basahin ko dito. The Pope is required. May hari bang nire-required? The Pope is required to meet with every Catholic bishop in the world at least once every 5 years to learn the conditions of their dioceses. This is an informative but potentially exhausting task. Isipin mo yan, exhausting task. Kasi, ano niya kinakailangan talaga no, na makipag-meet siya sa every diocesan ng bawat lugar. Dahil yun ang kaniyang isa sa kaniyang task as a ano tawag dito, pangulo ng iglesia. Hindi niya kasi pwedeng pabayaan ang iglesia, bro. Kaya walang haring ganun, bro, kasi ang hari siya ang nagde-decide kung anong gustuhin niya, bro. Sangayon ba kayo na ang iglesia ay sinisimboluhan ng babae? Yes, ayon sa mga scholar, no, kasi yung sa Genesis 3:15 at sa Revelations 19:1-5, dalawa kasi ang explanation diyan, no, theologically and scholarly speaking. Sa mga scholar, sa ecclesiastical hubad, ano ba yung hubad sa Tagalog? Ecclesiastical explanation. Sa ecclesiastical explanation, tinawag yun na simbahan, yung babae, and yung sa Isaiah, pati sa dito sa Revelation. But theologically, no? Theologically, si Mother Mary po. Okay. So, may dalawang babae sa Revelation 12 and 17. Saan kayo doon? Kami yung sa yung sa 19, no? Na sinabi ng Panginoon na nanganak ng lalaki, no? So may binigay na specific na iglesia yung babae na yun, yung nanganak ng lalaki. Ibig sabihin yung anak, yun yung mga Kristiyano, yun yung mga Katoliko, hindi yun SDA. Yung sa 17 sinasabi mo, yun yung yung bigaon. Ayun yung bigaon sa Tagalog mo dyan, do? Patutot. Babae na bigaon. Babae na bigaon. O yung patutot, hindi yun kami. Kasi pwedeng kayo yun, pero sa amin hindi. Kasi specifically, ang Iglesia Katolika talaga kilala, no, historically, na iglesia ng Diyos. Yan. Okay. Sige. So kayo yung iglesia na maputi ang damit, ganon. Babae na maputi ang damit. Kasi sa 17 mapula yung damit, mapula. Basta sa 17 di ba patutot 'yun? At yun sa 17 kasi kinilala yun na lunsod eh. Lunsod yun ng ancient Rome. No, yung talagang uhaw sa pagpapatay, uhaw sa kapangyarihan, yun yung tinatawag na babaeng patutot doon. Hindi yun Nalasing yung region rin, nalasing sa dugo ng santo. Yes, so hindi yun pumapatungkol sa Iglesia Katolika. Kasi nung pinakilala yan ni John the Beloved na patutot, ano na siya, talagang kilala ng syudad na yan na napakarahas. Kaya inano siya ni John the Baptist ni John the Beloved na isang babaeng patutot. So hindi pa yun ang Iglesia Katolika, kasi ang Iglesia Katolika noon paano pa lang paumpisa pa lang, kukunti pa lang sila nung time na yon. Ano mo natin si Bro Wendell mo dyan doon, nakapasok na.